Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على حي على الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Mga kapatid ko sa pananampalataya, sa ating pananampalataya ay mayroong isang gawaing pinakamasaklap at pinakamasama. Ang gawain ito ay nararapat na iwasan natin at hindi ito nababagay sa mga Muslim. Ang gawaing bid'a. Bid'a ang siyang pinakamasamang gawain ng isang Muslim. Maaari siyang makagawa ng gawaing bid'a ng paglabas sa Islam o siya nakagawa ng bid'a na sa loob ng Islam, ngunit paparusahan sa pero ako'y bago siya makalabas, insyaAllah. Ipalayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, isa sa pinakamasamang kasalanan o gawain ng isang Muslim ay ang paggawa ng imbento. Ibig sabihin, nag-iimbento ka ng pagsamba sa pananampalatayang Islam. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, ang sino mang gumagawa ng gawaing imbento, ito ay gawaing pagbabago. Binabago mo ang pagsamba sa pananampalatayang Islam. Wa kullu bid'atin dalalah,
So kapag binabago mo ang gawaing pagsamba sa Islam, na walang dalil mula sa Quran, wala sa Sunnah, wala sa Ijma, wala sa Qiyas, ito ay pagkaligaw ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu dalalatin finnar. So ang sino man gumagawa ng imbento, pagbabago, ito'y pagkaligaw, ikaw ay sa impyerno, sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mag-focus kayo kapatid. Ang paksain ito ay napakahalaga sa lahat ng paksain kung tutuusin. Ang bid'a nakasalalay ang kaligtasan at pag-iibada ng isang Muslim. Hindi ka pwedeng sumamba ng sumamba nang hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan sure ang pagsamba, yaong tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sa ating pananampalataya, hindi ka maaaring mag-utos na ito ay halal nang wala kang sapat na dalil. Sapagkat kapag sinabi mong ito ay halal at walang dalil, ito ay bid'a. Kapag sinabi mong haram na hindi haram, wala kang dalil, ito ay bid'a. Mga pagsambang walang dalil, ito ay bid'a. Ang lahat ng bid'ang yan ay isa sa impyerno, ang lahat ng gawain yan, at ang gawain bid'a sa Islam ay itinatakwil ito. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, i-reject natin ito. Rejectin natin anumang gawain bid'a sa pananampalataya Islam. Anumang gawain na hindi sa atin, ito ay ating itakwil. Anumang gawain hindi sa atin, ito ay sa impyernong apoy. Sa pananampalataya Islam, ang lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa kalupaan, maging sa kalangitan, ay walang bawal. Walang pagbabawal sa lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kalangitan at kalupaan para sa ating kapakinabangan, ikakabuti at maging gamit natin. So ito ay pang-universal na kautusan. Nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang masama at mabuti. Wala makakapagbawal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang mga masasamang ito ay malaking kapakinabangan sa atin. Kaya ang lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkain, mga hayop dito sa kalupaan sa atin, ay walang pagbabawal. Maliban lamang sa kakaunti. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, at nilikha ko sa inyo ang lahat na nasa lupaan. Para sa inyo ang lahat sa lupaan. Wa sakkara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Nilikha ko rin ang nasa kalangitan at kalupaan, ang lahat ng ito para sa inyo. Saan? Sa kapakinabangan sa atin. Another ayah sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam taraw anna Allah wa sakkara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbaga alaikum ni'mahu zahiratan wa batinah. At hindi nyo manapansin na pinasa ilalim sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat na nasa kalangitan at kalupaan, at ginawa niyang malinaw sa inyo o iginawad na sindihan sa inyo ang inyong kanyang biyaya na maliwanag, lantadban o lihim. Mga biyaya yung pinagkaloob na sa subhanahu wa ta'ala sa langit at sa lupa para sa kabubuti at kapakinabangan sa atin. Makikita mo ang buwan, ang bituin, at araw. Sa lupa makikita mo ang lahat ng mga pakinabang na nilikha ng subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng ito ay allowed sa atin, maliban lamang sa kakaunting ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ibig sabihin, mga kapatid ko sa pananampalataya, na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat na nasa kalangitan at kalupaan sa mga pagkain na limbawa, mga gulay, prutas at mga hayop, ay ibig sabihin ay pwede natin lahat kainin. No! Mayroong mga bagay na hindi natin maaaring kainin, ngunit ito'y kapakinabangan sa atin. Like for example, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innama harrama maitata wa dama wa lahmal khinzir. Katotohanan, ipinagbawal ko sa inyo ang mga patay na hayop, ang dugo at mga karne ng baboy. Ang baboy, ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang baboy. Hindi ibig sabihin nilikha niya ay kainin natin ang baboy. No! Ang benefits ng baboy sa atin o ang kapakinabangan sa atin, ang kanyang trabaho
trabaho rito ay kainin niya ang lahat ng marurumi sa lupa. Ito ang trabaho ng baboy. Kumbaga, siya ang janitor dito sa kalupaan upang maging malinis ang ating kapaligiran, makasingkot tayo ng malinis na hangin at mapalayo sa sakit sa ating sarili. Ito ang pagkalika ng baboy. Kaya sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi pagkain ng baboy, ipinagbabawal ko sa iyo yan, sapagkat hindi ganyan ang purpose yan. Ang pakinabang sa inyo yan, linisin niya ang kalikasan, linisin niya ang kapaligiran upang ang kalikasan ay maging malinis para sa inyo. Ito ang pakinabang niya. Ngayon, kung iuutos mo ang baboy na kainin mo, gumawa ka ng bidaa sa Islam. Sapagkat ang baboy ay salungat ito sa inutos ng Allah at ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na bawal itong kainin. Kapag sinabi mong pwedeng kainin ito sa isang Muslim o sa isang kubar, gumagawa ka ng invento, pagbabago, pagkaligaw sa iyong reliyon. Ang baboy, kahit nalagay mo sa isang malinis na lugar, sa ayaw at sa gusto mo, hindi ganyan ang kalinis ang kanyang pagkalika. Ang baboy ay para sa barumi. Sa ayaw at sa gusto mo, siya ay magdudumi at mismo ang kanyang dumi ay kakainin niya. Ganyan talaga ang pagkalika ng baboy. Ang lahat ng marurumi ay lilinisin niya. Gaano man ito karami, gaano man karami ang uhod sa isang dumi, kaya-kaya niya kainin na hindi masisira ang kanyang kan. Sapagkat ang baboy, ang kanyang biological structure, ito ay nakakabuo ng isang mataas na level ng antibodies. Nakakabuo ng isang mataas na level ng antibodies ang baboy. So ang baboy, ganun din ang malakas at mataas ang kanyang hormones kumpara sa ibang hayop at mga tao. Ang hormones at mga antibodies nito ay nabubuo ito sa mga buto ng baboy. Sa muscle tissue niya, ang baboy ay mataas ang lipids, ganun din mataas ang kolesterol. Kapag kinain mo ang baboy, sisirain niya ang kalusugan ng isang tao. Isa rito ang trichina worms. Ang mga uhod kapag pumasok sa isang tao, tutungo siya sa muscle ng mga puso at sa ganito ang muscle ng puso, magbibigay ng hudyat ang mga uhod na ito ng sari-saring sakit sa isang Muslim o sa isang tao upang siya ay patayin. Ang baboy ay hindi pagkain. Ito ay panlinis sa kapaligiran, ang pakinabang natin makalanghap ng sariwang hangin at mapalayo sa sakit. Hindi siya pagkain. Ibig sabihin lahat ng nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mabuti para sa atin. Ngunit mayroong pagbabawal na kainin, tulad ng mga bungang kahoy na hindi mabuti. Mabuti ito sa ibang hayop, hindi sa atin. Ang hayop na yan ang sa atin, kung siya'y makakakain, siya ang ating pakikinabangan na makain natin. Ang mga bungang halaman na hindi natin makain, ito ay paglilinis sa atin upang patraining tayo na magtimpi na iwasan natin ang mga bunga na tulad ng nakakalason. Iwasan natin upang tayo makapagsanay na maging mapagtimpi. Sakali subukan tayo ng Allah, ay sanay tayo maging mapagtimpi, maging sa udyok ni Iblis o mga syaitan, ay magaling tayo magtiis. Isa pa sa mga bungang halaman, mga punong kahoy, ipinasisariwa ng Allah sa mga hindi maaari sa atin. Huwag natin tularan si Adam alayhis salam, ang ating ama, na siya ay sumalungat sa Allah, ang dahilan kung bakit siya itinaboy sa paraiso. Huwag nating salukatin. Huwag nating gayahin si Adam alayhis salam. Patawarin naman siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalugtad siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag nating gayahin. Ito'y pinamumulat ng Allah, nagbigay din siya dito ng bungang kahoy na kung saan bawal sa atin. Kapag hindi natin kinain, ang benefits natin, matutuwa ang Allah, mapapalapit tayo sa Allah, sapagkat hindi natin ginaya ang ating ama, na kung saan naligaw o nailigaw ni Iblis sa kapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala doon sa paraiso, kung bakit sila pinalayas doon. So maraming pakinabang ang lahat ng binabawal ng Allah. Maging si Iblis ay lilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaking kapakinabangan sa atin yan. Si Iblis, nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito ay isang matalino rin upang sa ganun ay madali tayong magkasala. Dahil madali tayong magkasala, ito'y gusto lang Allah na magtamba ka. Sa ganito magagamit ang 5 pangalan ng Allah na siya'y mapagpatawad, siya'y tumatanggap ng kapatawaran, agad siyang nagpapatawad. Ang gustong-gusto ng Allah sa isang tao kapag siya'y nagkamali, ihingi siya ng tawad. Dito siya natutuwa ang Allah. Hindi natutuwa ang Allah na tayo magkasala. Natutuwa ang Allah kapag tayo nagkasala ay magtawba tayo para magamit ang kanyang mga pangalan. Kung hindi kayo magkakasala, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, papalitan kayo. Papalitan ko kayo ng magkakasala upang humingi sila sa akin ng tawad upang sila'y mapalapit sa akin. So lahat na nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi natin maaring kainin nga, ngunit ito naman ay makakabuti sa atin. So mayroong pagbabawal sa atin, mga kapatid ko sa pananampalataya. Huwag nating pilit ituro ang isang bawal sa Islam na ito ay ituro natin sa mga kamusliman, sapagkat ang sino mang gumagawa na ay tinuro mo ang isang bagay na ito ay bawal, pagkatapos alam mong bawal, ituturo mo pa rin ito, katotohanan ikaw ay gumagawa
ng bidaa sa relihiyong Islam. At kapag mayroong sumunod dyan sa iyo, tinapik ko nung nakaraang khutbah, lahat ng sumunod sa iyo, anumang kasalanan na gantimpala na pala nila, magkakaroon ka dito. Papasanin mo lahat ang susunod sa iyo na kung saan sumunod sila sa bawal sa iyo. Pakatandaan natin mga kapatid ko sa pananampalataya, ginawang malinaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga haram sa atin. Huwag nating ipilit na kung saan ang haram ay ipilit natin maging halal. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at bakit nyo hindi kakainin kung saan ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mimma dhukrismallahi, ay binanggit o inusal ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, alayhi. Wa kadapasalla alaykum maharama. At pagkatapos ginawa kong malinaw sa inyo kung ano ang mga haram. So malinaw sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam, mayroong haram. Lalo na sa pagsamba at ikakabuti na sarili, mayroong haram. So wag nating sabihin, ang haram ay hindi haram, ang halal ay hindi halal. Ito ay gawaing bidaa sa ating pananampalataya. Ano man ang ginawang halal ng Allah sa kanyang aklat ay halal. Ano man ang ginawang haram ng Allah sa kanyang aklat ay haram. Ano man ang hindi binanggit ng Allah, ito ay biyaya. Gawin ninyo, libre kayo dyan. Ano man hindi niya nabanggit ay allowed. Now, sabi ng mga Muslim, wala ang sigarilyo sa Quran. Kaya nga, ang ito ay hindi haram. Sapagkat ang halal na ginawa ng Allah sa Quran ay halal, ginawa niya haram ay haram. Ang hindi lahat nabanggit, ito ay allowed. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, lahat na nabanggit o hindi binanggit ng Allah ay allowed. Ngunit pakatandaan natin, mayroong kiyas sa Islam. Huwag niyo sabihin wala ang sigarilyo sa Quran, nandoon ang sigarilyo. Saan? Sa kanyang kiyas. Anong kiyas? Yaong kabaris niya sa Quran. Ano ba ang sigarilyo? Ang sigarilyo ay nakalala mo. Ano ang kamar sa Quran? Ang Quran nasabi, ang kamar ay haram. Anong kamar? Nakalala mo. So, makikita mo doon ang sigarilyo, hindi ang tatak ng sigaret. Makikita mo ang kanyang kiyas, kung siya'y nakakahilo, nandoon sa Quran ang nakakahilo. Bawal. Ang sigarilyo ay may baboy. See? May sigarilyo ang may baboy, ang filter niya gawa sa baboy. Dugo ng baboy upang salarin ang nikotin upang hindi pumasok sa agad sa baga ng isang taong naninigarilyo. Mayroon siyang baboy. Ang baboy na doon sa Quran. See? Ang sigarilyo ay paglulustay. Iyan ay hindi minamahal ng Allah. Ang sigarilyo ay nakamamatay. Sa Quran na sa hadis, haram ang magpakamatay. So, ibig sabihin, nandoon ang sigarilyo ang kanyang kiyas. Sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, walang marijuana, walang cocaine, walang shabu. Sa panahon ngayon, ikukumpara natin kung saan nababawal sa Quran ang cocaine, shabu. Saan? Nakamamatay, nakahihilo, mag-aaksaya ng pagbabaltas na walang halaga. So, nasa Quran, nandun sila sa kamar. Kaya wag niyong isipin na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, yung mga hindi nabanggit ay allowed sa inyo. Yes, tama. Kung walang kiyas, walang ijma, bagamat mayroong paliwanag, ngunit mahina, bumalik ka doon sa pinapahintulot sa iyo. Kapag walang malinaw na hadith, walang malinaw na paliwanag, walang kiyas, walang ijma, anumang hindi nabanggit ng Allah, allowed sa atin yan. Ngunit kapag mayroong kiyas, huwag mong ipilit na ito ay haram. Hinahanap mo ang MSG. MSG sa Quran, wala. Wala sa Sunnah. Ang MSG sa Pilipinas ay gawa sa mantika ng baboy. Ang MSG natin sa ating mga Muslim ay gawa sa katas ng gulay. Sige, sasabihin mo ngayon, hindi haram ang MSG. Gumawa ka ng bidaa. Anong patunay mo ang MSG hindi haram? Anong patunay mo ang sigarilyo hindi haram? Sa ganito, gumagawa ka ng bidaa sa Islam, gumagawa ka ng pagbabagong desisyon sa Islam. Sa ganito, pinahintulot ba sa iyo ng Allah na gumawa kayo ng sarili niyong haram halal? No. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul arakaytum ma'anzalallahu lakum min rizkin faja'altum minhu haramun halalun. Kul Allahu lakum adina, Allahu adina lakum amalallahi tafkarun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagmasdan ninyo ang aking mga biyaya na ibinigay sa inyo. Pagkatapos sabihin nyo ito'y halal, haram, mayroon ba akong ibinigay na pahintulot sa inyo gawin nyo halal, ang halal, ang haram, o gagawa lang kayo ng kasalungulingan laban sa akin, sabi ng Allah. Ang sino mang gumagawa na ang halal ay halal, gagawin mong haram. Ang haram ay haram, gagawin mo ang halal. Katotohanan, pinasinungalingan mo ang Allah sa ganitong sitwasyon. Kapag ginawa mo ito, kailanman ay hindi ka magtatagumpay, ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong dalil? Anong dalil? Wala takulu kasib.
subhanahu wa ta'ala, "Al-sinatakumul kadhiba. Hada halalu, hada haram. Haramul liyaftaru 'ala Allahi kadhiba. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi kadhiba la yuflihun." Huwag kayong magsalita, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na lalabas doon sa isang bibig ang kasinungalingan. Nasasabihin nyo, ito ay haram, ito ay halal. Upang kayo makapagsalita ng kasinungalingan sa Allah. Ang sino mang magsalita ng laban sa kasinungalingan sa Allah, pinasusunungalingan natin ng Allah. Sinabi niya halal, hindi halal, haram yan. Sinabi niya haram, hindi haram, halal yan. Pinasusunungalingan natin ng Allah, sabi niya, layo plihon, hindi ka magkatagumpay. So sa atin sa Islam, hindi natin po pwede sabihin agad na ito ay haram. Kailangan mayroon kang matibay na ebidensya. Kapag sinabing haram sa iyo, huwag mo sabihin na ito hindi haram. Kailangan humanap ka ng ebidensya mo na matibay na hindi nga siya haram. Sapagkat nakasalalay dito ang malaking kapahamakan sa ating mga Muslim. Ang haram ay hindi pwede gawing haram kapag walang dalil. Ngunit kapag may dalil, huwag mong gawing halal. Sa Islam, kapag ginawang halal ang haram, nang sapilitan, dalawa lang ang kababagsakan natin. Either na minor pasikun, minor kupar, minor zalibun. Kapag ipinilit natin sa bibig at gawa at puso, labas ka na sa Islam. Ikaw na ay kupar, major zalibun, major pasikun. Ang sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكُفَّارُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ang dahilan dyan, kapag nagyawang ka lang, nagpakita ang tao ka lang, nahihingit ka lang, nagmagaling ka lang, sinabi mo ang halal haram, hindi ka lumabas sa Islam. Ang kababagsakan mo ay minor kupa, minor zalibun, minor pasikun, impyerno ka, ahawang ka. Ngunit kapag pinilit mo ay halal, pinilit mo na ito ay haram talaga, pagkabat hindi haram, puso, salita, at gawa, katotohanan, para ang si Iblis na lumabas sa Islam. Si Iblis patira pa lang lumabas sa Islam. Ngunit ang kanyang rabay ang Allah. Naniniwala siya sa Allah. Sa isang patirapa, tinakwil niya ang pag-uutos patirapa, siya ay naging kupa. So, delikado. Kaya hikraatin sa pananampalataya, huwag tayo masyadong malakas magsabi na loob na haram, halal. Sa loob sa mga himam natin, Ambal, Imam Shafi, Imam Malik, kapag sinabi mo sa kanilang haram, hindi sila sumasagot. Pag-aaralan nila hanggat walang proof. Ngayon, sasabihin ng isang Muslim, haram ito. Anong haram-haram? Walang dalil. Sasabihin niya, hindi yan haram. Meron bang MSD sa Quran? Meron bang sigaret sa Quran? Hindi nila alam ang mga kiyas. Magsasalita sila ng walang katulungan upang mapasunungalingan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdating sa pagsamba, hindi lang sa pagkain. Huwag tayong sumamba ng walang dalil. Huwag kang magsala ng walang ebidensya. Huwag yung gagawin ng mga pagsamba na ito ay labag sa Islam. Na hindi ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin nyo, ito, kaya nahihintulot to, hindi naman pinapahintulot. Itong gawin natin. Ito haram ito, hindi naman haram sa Islam. So, ibig sabihin mga kapatid ko sa pananampalataya, hindi sa Islam, ang lahat ng pagsamba ay bawal. See? Sa Islam, ang lahat ng pagsamba ay bawal. Maliban kung paano tayo itinuro ng Allah at ng sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon ka ganun magsasamba. Ganun parang ka lang sasamba. Hindi ka pwedeng mag-invento ng pagsamba tulad ng mga kuffar. Ginawa nila ang kanilang mga monghe, ang kanilang mga rabbi o mga pari na mga Panginoon maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa pagsunod sa kanila. Ittakadu. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ittakadu arbahanahum wa rabbanahum arbaba min dunillah wal Isa ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilah wahid la ilaha illallah subhana amma yuskarun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga hindi nananampalataya, ginawa nila ang kanilang mga rabbi, maaalam na tao sa kanilang reliyon, at mga mulako, mga pari, bilang kanilang Panginoon maliban sa Allah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, samantalang sa Torah at Injil, wala akong ipinabutos kundi sambahin lang ako. Pinahayag kay Jesus at Musa, alayhisalam. Ako lang ang dapat sambahin. Ang magpuri at luwalhati, higit na dakila ang Allah sa mga itinatambal sa kanya sa pagsamba. Narinig ni Adi Haniban natin kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, hindi naman sila sinasamba. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ang kanilang mga pari, kapag nag-utos na ito ay mabuti o sundin ito, o ito ay bawal, ito ay halal, sinusunod nila. Ang kanilang mga rabbi, kapag sinabi ito ay halal, sinusunod bagamat haram. Ito ay haram bagamat halal, sinasabi sinusunod sila. Ito ang pagsamba nila. So ang sino man sa atin, ang sumusunod sa isang Muslim, na siya'y nagtuturo ng haram, alam natin masama at sinusunod natin, ang Diyos natin ang Muslim na yan, hindi ako. Ako nyo? Ang sino man Muslim na alam mong nagtuturo ng bawal, pagkatapos ay susundin mo siya sa ginagawa niyang haram o bawal, bagamat ito ay halal sa Islam, o ang halal gawin mong haram, bagamat ito ay haram sa Islam, kapag sinunod mo ang isang Muslim na nagtuturo siyang alam mo ito ay masama sa Islam, ang sinasamba mo ang Muslim na yan, hindi ang Allah. Tulad ng mga Hudyo at Kristiyano, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sila ang kanilang mga sinasamba dahil kapag nag-utos sila na ito'y halal, kahit haram, susundin. Kapag ito'y haram, kahit halal, susundin. Sino mga Muslim ang magturo sa atin ngayon na sinunod tayo ng mga Muslim na ito, mananagot tayo dyan. At ang sino mang sumunod sa isang masama na alam niyang masama, ang sinasamba mo, hindi ang Allah. Ang Muslim na yan na sinusunod mo, alam mo masama, sinusunod mo siya, iyan ang iyong sinasamba. So sa ating pananampalataya, mga kapatid, sa pananampalataya, kaingat lang tayo. Hindi basta-basta ang relihiyong Islam. Ang paraiso ay hindi basta binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dadaan tayo talaga ng matitinding pagsubok. Ang impyerno, madaling pagsubok makapasok. Ngunit sa paraiso, mahirap na pagsubok ang dadanasin muna natin bago ito ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pakaingat tayo, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Huwag natin gawin ang mga bidaa sa Islam na ipagputos natin, alam natin bidaa, ipipilit natin sa ganito. Ang alay pinasinungalingan natin, pinasinungalingan din natin ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin mas magaling pa tayo sa Quran at Sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pag sinabing itong haram, hindi ka kumbinsi, pag-aralan mo kung ito'y haram. Huwag mo sabihin hindi haram, pag-aralan mo. Pag sinabing ito'y halal, bagamat hindi ka kumbinsi ito, alam mo haram, pag-aralan mo, huwag mo sabihin yan ay haram. Huwag tayong magsalita ng padalos-dalos, sapagkat malaking pahamak ito sa atin. Bidaa ang maabuti natin, at kapag namatay tayo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bidaatin fafinnar. Mag-iimpyerno kayo kapag kayo ay gumagawa ng mga bidaa. So mga kapatid, sa pananampalataya, ingat lang tayo sa pagsunod, lalo ng mga Muslim. Huwag kayong sunod na sunod. Kahit na mga scholars, kahit na ako, kahit na kanino, pag-aralan nyo. Huwag kayong basta makumbinsido. Dahil ba alam siya, susundin mo na. Pag-aralan mo kung tama, bago ka maniwala. Pag-aralan mo kung mali, huwag kang maniwala. Sapagkat nakasalalay din sa atin ang pagsunod. Nakasalalay sa atin. Manittada, fa'innama, yaktadi bibitsi. Wamandalla, fa'innama, yudillu alayha. Ang sino man sumunod sa atin sa katwiran, sinunod natin ang katwiran, gumawa tayo ng kapakinabangan sa ating sarili. Ang sino man sumunod sa ating paglihis, pagkaligaw, sa mga mali, gumawa tayo sa ating sarili ng sariling kapahamakan. So, ingat tayo. Ingat sa mga nagtuturo, mag-aral ng mabuti. Ingat din sa mga tagasunod, mag-aral ng mabuti. Sapagkat ang haram, halal, o magsabi ng mga gawain, ito'y pwede, maaari ito, o hindi ito pwede, ngunit sa lugar, sa Quran at Sunnah, katotohanan ito ay mga bidaan. So, pakaingat tayo, mga kapatid, sa pananampalataya, sa pananampalataya Islam, sapagkat ang pananampalataya ito ay talagang totohanan na pananampalataya, totohanan talagang labanan sa ikaliligtas ng bawat ng ating kaluluwa. Naway, ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na mapag-aralan nating magsalita ng may mga dalil at iwasan ang mga walang dalil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama ma'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sa ating mga aksyon, mayroon anim sa Islam. Ang isa rito ay linabag natin ang ginawa natin ay bid'ah. Anim. Lahat konektado ang ating pagsamba sa anim na ito. Isa rito ang sumalungat sa pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bid'ah ang nagawa natin. Una, pakatandaan niyo ito, kapatid. Importante ito.
itong alin na ito. Dito niya makikita na bida ang ginawa ninyo. At pagkatapos nito, sasabihin ko ang apat, bakit, ano ang dahilan nagbawal ang Allah subhanahu wa ta'ala, anong ikabubuti sa atin, bakit nagbawal siya. Ang anim, una, kapag ginawa mo ang pagsamba, kailangan mayroon kang ebidensya. Huwag kang gagawa ng pagsamba nang wala kang ebidensya. Magtanong ka muna kung pwede mong gawin ang pagsamba yan. Halimbawa, bigyan ko kayo ng sample, sala at wudu. Ebidensya. Kung pwede ka bang pag-uwi mo ng bahay, gawin mong ugali, na i-greet mo ang iyong bahay, magbuto ka at magsala ng 2 greet sa iyong bahay, ito ba ay mayroong ebidensya sa Islam? Wala. So, hindi mo pwedeng gawin ito. Ibig sabihin, lahat ng walang ebidensya sa Islam, huwag kang gagawa. Mapapahamak ka, bidaayan. Like for example, wudu. Ano naman ang wudu? Saan tayo hahanap ng ebidensya? Sa wudu. Ikaw ay junub. Nagipagtalik ka. O nanaginip ka may drink. Pwede ka ba magsara ng nakawudu? No, kailangan ka maggusol. Sapagkat walang dalil na kapag ikaw ay junub, ikaw ay magbuto. Mabuti pang magtaya mo. Kung hindi mo kaya tubig, pero magbuto wala. So, bidaa. Unang kondisyon upang sa matanggap ang ating gawa, upang hindi mapunta sa bidaa, kailangan mayroong kang ebidensya, batayan sa iyong gagawin. Kung hindi kayo sulat sa gagawin nyo, magtanong muna kayo. Pangalawa, kinakailangan ito ay kauri. Anong ibig sabihin ng kauri? Kung pwede ka ba magsala ng walang sablot sa katawan? Ganyan ba ang pagsasala? O kung pwede ka bang magsala duhur ng sala, gawin mong sala asar? Hindi yan namabagay sa kauri ng sala. Ang sala sa duhur ay duhur, hindi pwedeng asar. Hindi pwedeng maghrib, hindi pwedeng isya, hindi niya kauri yan. Dahil duhur pa lang. Sa wudu, kung pwede ka bang magwudu na ang iyong tubig ay marumi, hindi yan kauri. Ang pag-wudu, kailangan malinis ang iyong tubig. Gumagawa ka ng bida. Ang wudu mo hindi tanggap, ang sala mo hindi tanggap. Dahil bida ang ginawa mo. Pangatlo, kinakailangan nito ay saklaw niya. Kasing sukat niya. Ibig sabihin, hindi ka po pwede magsala ng 3 raka kung ang sala mo'y duhur. Hindi ka pwede magsala ng duhur kahit 5. Kaya akala mo mabuti, marami ang sala, maraming raka, mabuti. No, kailangan 4 lang ang duhur. Pag sumobra ka dyan, gumawa ka ng bida, hindi tanggap ang sala. Sa wudu, ganun din. Gumawa ka ng pag-aplos sa kamay, 4. Mayroong 5. Bida. Kailangan kung ano ang ebidensya sa pag-wudu, 3, 2, 1. Ganun din sa sala, 4, 4, 3, 2, 4, naraka, yun lang ang gagawin. Walang labis, walang kulang. Pang-4, kinakailangan ang kanyang galaw ay parehas. Hindi ka maaari magwudu ng unang paa pagkatapos kamay. Arrangement. Hindi ka pwede magsala, sujud muna bago yuko. Bidaa, hindi tanggap ang sala. Pang-5, oras. Kinakailangan nasa oras ang iyong pagsasala. Hindi ka po pwede nga dur alas 12, gawin mo alas 11. Wala pang oras ng dur. Hindi yan tanggap. Bidaa ang iyong ginawa. Nagwudu ka, pagkatapos ng sala, doon ka magwudu. Wala sa oras yan. Ang tamang oras ng wudu, bago ka magsala, magwudu ka. Ngunit ang sala ka, tsaka ka magwudu. Wala sa oras, hindi tanggap yan. Bidaa. At ang lugar. Hindi ka pwedeng magsala sa gitna ng daan, hindi ka pwedeng magsala sa kulungan ng mga baka, hindi ka pwedeng magsala sa itaas ng kama, hindi ka pwedeng magsala sa libingan, hindi ka magsala doon sa restroom. Bawal yan. Bidaa. Kapag ginawa mo yan ng walang dahilan. So hindi ka rin po pwedeng magbuto sa isang maruming kinalalagyan mo. Lahat ng najis, titilamsik lang sa iyo. Kapag nagbuto ka sa isang flooring na kusan puno ang dumi, ang lahat ng najis ay kakapit lang sa balat mo at damit mo. So, nakasalalay dyan ang ating aksyon. Ebidensya, kauri, kasukat, kagalaw, tama sa oras, tama sa lugar. At anumang ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, matatagpuan nyo ang 4 na ito sa inyong sarili. Kapag ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay, tiyak ang 4 na ito magpapasakit sa iyo. Isa sa dahilan kung bakit mayroong pagbabawal ang Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay pahihirapan ng inyong puso. Kapag ibinawal ng Allah ang instrument, music, mga kanta, ang puso mo ay mahihirapan. Pagtingin sa babae, ang puso mo mahihirapan. Kaya binabawal yan upang ang puso mo ay hindi mahirapan. Pisikal, pahihirapan ng pisikal. Lahat ng pagkain haram, magkakaroon ka sakit. Lahat ng inumin haram, pisikal. Ang sarili mo ang sisirain mo. Kaya binawal yan ng Allah. Pangatlo,
Bidaa sa relihiyon. Pinahihirapan mo ang relihiyon mo. Dahil sa paggawa mo ng masyadong panatiko, walang ebidensya, mga bidaa sa ganito hindi mo may pagpapatuloy Islam. Kaya tambak ang nakatalikod dahil wala silang alam sa Islam. Gumagawa sila ng sariling ibada, nahihirapan sila. Yun, nakikita nyo ngayon, nakatalikod na sila sa Islam. Kaya tinuturuan ka ng Allah na hindi ka gumawa ng bidaa para hindi ka mahirapan. Pang-apat, pagpapahirap sa makamundong buhay tulad ng riba. Pagpapahirap yan sa isang taong mahirap na pinaghihirapan pa. Sa Islam, bawal ang riba. So lahat ng pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala dapat tayo maging mapagpasalamat sa Kanya. Sa Kanyang tulong, binawal niya ito para sa ating ikabubuti mga kapatid ko sa pananampalataya. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya ang lahat ng bawal sa atin para sa ikabubuti natin. So sundin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, sundin natin ang kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mga sunnah, tiyak na tayo ay mapapabuti physical. Mapapabuti sa mundong ito. Mapapabuti sa lipunan. Mapapabuti tayo doon sa kabilang buhay. Ang lahat ay kabutihan. Mapapasa atin. Sundin lang natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sundin lang natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam upang makaiwas sa bilang. Alhamdulillah. Insyaallah, ipagkakaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating minimiti. Naway ipagkaloob ito ng ating ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang ating lahat ng minimiti. At sa araw na ito ay pagpalain diyan kay ng Allah at patawarin tayo sa lahat ng ating kasalanan at tayo manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala.